May gagawin tayo, Philips. Ang problema niya, walang standby power dito. So yan ay nakasaksak naman. Yan, nakasaksak yan, pero wala siyang standby power. Pag i-power on mo naman yung pindutan niya dito sa gilid, ay hindi naman siya na bumubukas. So ang sabi ng may-ari dito, nung tinesting daw nila, gumagana pa ito. Pero nung kinabit na nila sa bracket, hindi na daw gumana. 32 inches Philips ang tatak. Buksan natin. Yan, ito Philips. Yan, 32. So medyo may kalumaan na rin yung unit niya. Bali, ito yung main board niya. Tapos may tikon siya. LG yung panel nito. So yung ganitong panel or tikon, yung panel nito kadalasan ang naging problema nito ay lumulutong yung pinaka source scoop, kaya nagkakaroon siya ng guwit-guwit. So sana buo pa yung panel nito. So ang problema, no power. Dito tayo muna mag-focus. Okay. So saksak natin, tingnan natin kung magkaroon ng supply. Ayan. Check natin yung filter na malaki. Ayan, naka-DC na tayo. Ito na lang natin lagay. Check natin itong malaking filter. Mayroon siyang supply. So mayroon dito maliit na filter. Check din natin yan. Ingat-ingat lang tayo, baka mali masundot natin. So mayroon supply ay nagbabago-bago. So check natin yung secondary natin. Wala ding supply. Okay. So bunutin natin to. Tapos lipat tayo sa resistance. Check natin. Buzzer lang tayo. Yan. So kahit dito na lang yan. Check natin kung buo yung negative, positive. Okay, ano? Okay yung positive niya dito. Okay rin, open rin. Okay, so buo yung secondary natin. Walang short sa secondary natin. Pero wala siyang supply sa secondary. Okay, meron siya supply sa primary pero hindi siya nakakalipat sa secondary. Wala namang short sa ating secondary. Okay, wala naman. Okay, so dito tayo sa power supply. Focus tayo dito. Okay, so ito yung power supply. Sa primary muna tayo mag-focus, no? Babaklasin natin tong heatsink na ito para makita natin yung circuito natin dyan. Okay, so ito yung pinaka driver IC natin. Ayan. So na-check ko naman lahat mga pyesa dito, yung mga resistor, capacitor, okay naman, wala namang nag-open dyan, normal naman. So ang problema, ayaw siya mag-oscillate or ayaw magkaroon ng secondary. Wala namang short yung ating secondary. So malinis naman yung circuit ng ating power supply, pero ayaw siya mag-function na. So try na lang ulit natin ibalik. Pero bago yan, linisin muna natin yung singit ng IC. Titingnan natin kung may pagbabago. Pag wala, maaaring sira na itong driver IC na ito. Kaya ayaw na siya magkaroon ng secondary supply. Okay, so nalinis na natin siya. Napalitan na rin natin yung capacitor kasi bumaba siya ng kaunti. So negative pa rin, ano, hindi pa rin siya nagkaroon ng supply sa secondary. So sukatan natin yung filter. Yan, mayroon tayo dito 325, 324. Pero pagdating sa secondary, wala siyang supply. Okay, so pagdating naman dito sa capacitor natin na maliit, itong driver ng ating supply ng driver ng ating primary. Yan, fluctuate yung supply niya, modulas. Yan yung supply niya, nagpa-fluctuate to. Okay, so hindi normal. May supply naman siya na galing sa filter natin, papasok sa IC, okay naman yung supply niya. Pero yung supply nito, dapat umabot ito ng mga 15
na stable. Pero dahil nagpa-fluctuate yung supply nito, negative na yung IC natin. Okay, so ito na yung unit natin, no? Yan. Gumagana na siya. Pero hindi natin ginamit yung 4 wires kasi nung nag 4 wires tayo, ang naging issue ng unit ay hindi normal yung supply sa secondary. So nung nagkabit ako ng 4 wires, hindi nagnormal yung secondary natin kasi ang supply pala ng board na ito 5 volts saka 12 volts. So nagtry ako magkabit ng O2 dito sa optocoupler. So nagkaroon naman ng supply yung 5 natin, pero yung 12 natin umaabot siya ng 18 volts. So kung nasa 18 volts yan yung papasok sa ating panel. So kung mataas yung supply, hindi pwede papasok dito yan. Sisirain niya yung T-con natin kasi ang required lang nito 13, 12 ang supply na required lang sa T-con natin. So mataas, kaya nagduda ako. Nung chinek ko yung mga kapasitor, yun pala yung problema. Kaya pala hindi nagpa-power on yung ating power supply. Kasi yung mga kapasitor pala natin ay may problema na. Yun, no? Hindi mo lang masyadong mapansin kasi nga yung kapasitor natin nakahiga. Pero halos lahat yan ay umbok na yung puwet ng kapasitor natin. Humina na yung lakas niya. Lalong-lalo na sa may standby 5 niya dito. Ito, naglobo rin ito. Tapos yung isang 5 din dito, naglobo rin. Kaya talagang humina yung supply at hindi na nagno-normal. Kaya siguro ayaw mag-trigger yung power supply natin kasi nga may problema yung secondary supply natin. So, ginawa ko rito, binalik ko ulit yung mga parts na tinanggal ko. Yan, binalik natin to. Kapasitor, binalik din natin. Tapos yung mga pinagtatanggal natin yan, nung nagkabit tayo ng 4 wires, ay binalik natin sa dati. Yan, tapos lahat ng kapasitor doon, pinalitan ko na. Yan, pinalitan na natin yan. Lahat doon, pinalitan na yan. So, mga bunot lang din yung kapasitor natin. Tapos nung tinesting ko siya, doon lumabas na yung supply natin sa secondary nung napalitan ko na lahat ng kapasitor. So yung ganito palang power supply ng Philips, kung may problema sa secondary or mahina yung supply sa secondary na pumapasok dahil sa kapasitor, pwede palang hindi siya tutuloy. Pwede siyang magpa-fluctuate ang supply niya. Kaya yun ang naging problema ng unit natin. Ngayon, back to normal na yung unit natin. Binalik din natin lahat ng pyesa na tinanggal natin at nagpalit lang tayo ng kapasitor. Lahat ng mga logo ng kapasitor pinalitan natin. Tapos nag-okay na yung unit. Yun. So na-trace ko yung problema nung naglagay ako ng 4 wires. Kasi nung hindi pa ako naglagay ng 4 wires, hindi ko napansin kaagad yung mga puwet ng kapasitor natin dito na umbok na pala. So, nung naglagay ako ng 4 wires, doon ko siya nakita na ang problema ng unit natin, mga kapasitor lang nag-bubbles na or naglobo na yung puwet. So, okay na siya. Normal na yung unit. Oh. Yan. May display na, may picture niya, nag-power on na siya. Okay? So, hanggang dito na lang yung video natin. At sa susunod ulit natin na video, napakamot din ako ng ulo ko rito kasi hindi ko kaagad napansin yung mga kapasitor natin. So nag-focus na kaagad tayo dito sa primary.